Ang sikreto para makumpleto ang mundo. Ang salita ng buhay ay nagmula sa Nehemias, Kabanata 11 hanggang 18, Paumanhin, Kabanata 4, versikulo 11 hanggang 15. Pero babasahin ko lang mula versikulo 15 hanggang 18 ha? Kaya sa Nehemias, Kabanata 4, versikulo 15, sinasabi, "At nangyari ng mabalitaan ng aming mga kaaway na ito'y nalalaman namin at binigo ng Diyos ang kanilang plano na kaming lahat ay bumalik sa mundo. Bawat isa sa kanya-kanyang trabaho. At nangyari, mula sa araw na yon, kalahati sa aking mga lingkod ay nagsagawa ng gawain, samantalang kalahati sa kanila ay may mga sibat, mga kalasag, at mga busog, at mga baluti sa dibdib. At ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Juda." Sinasabi sa talata 17, "Yung mga nagtatayo ng mundo at yung mga nagpapasan ng mga pasan ay nagpasan ng kanilang mga pasan gamit ang isang kamay ay gumagawa ng gawain at ang isa naman ay may hawak na sandata." Kung tungkol sa mga tagapagtayo, bawat pader ay nakita niyang nababalutan ng kanyang tagiliran habang siya'y nagtatayo, habang ang manunugtog ng trompeta ay nakatayo sa tabi ko. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tama, ngayon ay pag-uusapan natin ang sikreto para makumpleto ang mundo. Pinag-aralan natin na mayroong matinding kaguluhan at mga hadlang sa pagkakabuo ng mundo, hindi ba? Mula sa loob at labas ng komunidad. Gayunpaman, sa Nehemias 6, versikulo 15, sinasabi nito na ang pagtatayo ng mundo ay natapos sa loob ng 52 araw. Napakabilis naman, di ba? Napakabilis nito. Ang bilis naman talaga, di ba? Nung may ganitong kalaking kaguluhan at mga hadlang, tama ba? Ibig kong sabihin, kahit sa normal na sitwasyon, ayos lang na gumawa ng isang bagay sa loob ng 52 araw sa oras na iyon. Isang kahanga-hangang tagumpani. Ngunit sa ganitong mga sitwasyon, ang pagsasaayos o pagkumpleto ng pagtatayo ng pader at mga pintuan, tiyak na hindi na din magare. Pero sinasabi ng Biblia na ito ay natatapos sa loob ng 52 araw. Kaya ngayon, bilang huling pag-aaral sa Biblia tungkol sa templo ni Jehoshaphat, nais nating tingnan ang sikreto. Anong susi? Ano ang sikreto kung bakit mahimalang natapos ng mga Israelita ang mundo sa loob ng 52 araw? Kaya ang pinakamalaking bagay ngayon ay mayroon silang hangaring magtrabaho. Kung titingnan mo ang Nehemias 4, talata 6, sinasabi nito, "Kaya't itinayo namin ang mundo, at ang buong mundo ay pinagsama-sama hanggang sa kalahati ng taas nito, sapagkat ang mga tao ay may kaloobang gumawa." May gana mga tao na magtrabaho. Ang salitang Hebreyo para sa isip ay lev. Makikita mo sa screen. At ito ay nangangahulugan ng isang isip, isang puso, o isang kalooban. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang mga tao ay may ganitong puso, ang mga tao ay may ganitong kagustuhan. May puso sila, may isip sila, para magtrabaho ng kasama ang iba at pagtalungang itayo ang ating mundong ito. At ang parehong salitang Hebreyo ay ginamit sa Deuteronomio 6, talata 5. Sa Deuteronomio 6, versikulo 5, sinasabi nito, "At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo." Ito ang buong puso mo. Ang puso ang natitira. Ito ay nagmula sa parehong salitang ugak. Yeah. Sa Nehemias, eto, sinasabing may isip ang mga tao. Ibig sabihin, buong puso ang ibinubuhos ng mga tao rito, hindi ba? Ginagawa ito ng mga tao. Nagtatrabaho ang mga tao gamit ang kanilang puso, tama ba? Gaya ng ipinaliwanag sa Deuteronomio hanggang ika-6 na talata 5, tama ba? Ang mga tao noon ay naglilingkod sa Diyos, ginagawa ng mga tao ang gawain ng Diyos ng buong puso at isipan nila, tama ba? Yan ang ibig sabihin nito, na ang mga tao ay may isip na magtrabaho. At kung titingnan mo rin ng 1 Pedro 5, talata 2, sinasabi nito, "Mga pastol, ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na nangangasiwan ng may kusang loob, hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa sariling kagustuhan ayon sa kalooban ng Diyos, at hindi dahil sa pansariling kapakinabangan, kundi dahil sa pagsisikap."
Ito, ang mga tao ay may kaisipang magtrabaho, ibig sabihin ay nagvoluntaryo ang mga tao. Kusang loob ang mga tao. May puso silang kusang loob. May kahandaan sila. Gayon din, kung titingnan mo ang 2 Korinto malo, versikulo 12, sinasabi nito, kung ang pagiging handa ay naroroon, ito ay katanggap-tanggap. Kapag ang kahandaang ito, kapag ang kusang loob na pusong ito ay naroon, kapag inilalaan natin ang ating mga puso sa paglilingkod at sa paggawa ng gawain ng Diyos, iyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Tama ba? Ito ay katanggap-tanggap. Kaya kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, dapat natin itong gawin ng buong puso, ng kusang loob. Tama ba? Kusang loob. Iyan ang ginawa ng mga taong ito ng Israel. Kusang loob nilang inilaan ng kanilang buong puso sa gawaing ito, sa paglilingkod na ito, sa pagbuo ng mundo ng lungsod. At iyon ang dahilan kung bakit sila tinulungan ng Diyos. At tulungan silang matapos at makumpleto ang gawaing ito ng mahimalang sa loob ng maikling panahon. Palaging sinasabi ng pastor na nagtatag na dapat nating paglingkuran ng simbahan ng may puso ng pagmamay-ari. Sinabi rin niya na kung tayo ang boss ng isang kumpanya at kung may pumutok na tubo ng tubig sa iyong lugar ng trabaho at nagsimulang masira ang kisame at sahig, hindi ka uuwi nang hindi ito naayos. Hindi mo hihintayin kung may ibang magbaboluntaryo muna. Kung bahay mo yan, kung trabaho mo yan, kung ikaw ang amo yung lugar na yan, alam mo man kung paano ayusin yan o hindi, hindi mahalaga. Sasakay ka muna sa eksena at gagawin ang lahat ng kaya mong gawin, hindi ba? Hindi ka maghihintay hanggang sa, alam mo na, may dumating na profesional o handyman at tulungan kang ayusin ito. Iyon, sa palagay ko, kung ano iyon, bilang ito pusong nagbobolontaryo, pusong kusang loob, tama ba? Ang kagustuhan, kapag doon mo ibinuhos ang puso mo, parang ganitong sports lang yan, di ba? Tumalong ka lang. Hindi mo naman tinitingnan ng oras, di ba? Hindi mo tinitingnan ng oras. Kung mangyari man yan sa trabaho mo, di ba? Hindi ka aalis sa lugar na yan hanggat hindi ito naayos, hanggat hindi ito tuluyang natatapos, di ba? Hindi mo naman sasabihin, sobra pa ang trabaho ko ng 2 oras, di ba? Kaya kahit maayos man o hindi, dapat na akong umuwi. Hindi mo ginagawa yan. Kaya naniniwala ako na ito ay ang paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Kapag mayroon tayong ganitong kusang loob na puso, tutulungan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng kakayahang tapusin ang kanyang gawain, ano man ito. Amen? Kaya ang pusong iyan, dapat nating paglingkuran ang Diyos ng buong puso natin. Tama? Dapat nating paglingkuran ang Diyos ng buong puso. Pangalawa, hindi nila kinatatakot ang kaaway, kundi ang Diyos. Hindi nila kinatatakutan ng kaaway, kundi ang Diyos. Kung titingnan mo ang Nehemias 4, talata 14, sinasabi nito, nang makita ko ang kanilang takot, ako'y tumayo at nagsalita sa mga maharlika at mga opisyal at sa iba pang mga tao. Huwag kang matakot sa kanila. Alalahanin ng Panginoon na dakila at kahanga-hanga at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga anak na babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. Sa tingin ko, ito ay isa ring napakahalagang punto ngayon dahil alam natin kung anong klaseng sitwasyon ang kalagayan ng mga tao sa Israel nung panahong iyon, hindi ba? Papalapit na sa kanila ang mga kalaban. Ipinakalat nilang balita na kapag sila ay naging napakabilis at napakalakas, hindi sila makikita ng mga tao ng Israel na paparating at ang mga tao ng Israel ay papatayin nila. Tama ba? Nang walang depensa. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganitong sitwasyon, di ba? Ngunit, sabi ni Nehemias, huwag kayong matakot sa kanila. Bakit? Dahil ang Diyos na mas mabilis, na mas malakas, ay kasama nila. Hindi ba? Napakasimple ng turo ni Nehemias. At ang turo ng Diyos ay napakasimple. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Dahil kasama mo ako. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Bakit tayo may kinatatakutan?
Ang isang paraan para masagot ay dahil hindi na matiis ang sitwasyon. Tulad na lamang ng mga taong ito ng Israel. Hindi na matiis, lahat sila ay nagmula sa, alam mo na, iniwan nila ang kanilang mga lungsod at lahat sila ay napunta sa mundong ito ng mga tagapagtayo. At ang trabaho mismo, ang paggawa mismo ay mahirap. Hindi ba't napakahirap nito? Pero sila, may bulong-bulungan na ang mga kaaway na ito, nagsanib puwersa sila at papunta na sa Jerusalem para patayin sila at pigilan ang pagtatayong ito. Walang pag-asa, walang pag-asa, hindi ba? Walang paraan para makaalis sa sitwasyong iyon. Kaya oo, masasabi nating dahil diyan, mayroon tayong takot. Dahil sa mga pangyayari, dahil sa sitwasyon kung saan walang paraan para makalabas, wala ng pag-asa. Nagdudulot yan sa atin ng takot. Gayunpaman, ang isa pang paraan ng pagsagot ay dahil hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay narito kasama natin. Hindi ba? Yan ang sinabi ni Nehemias, di ba? Dahil nandito ang Diyos kasama natin, huwag tayong matakot. Alisin mo ang takot na yan. Dahil ang Diyos ay narito kasama natin. Yan ang sinabi ni Nehemias. At yan ang pinaniniwala kong ipinapangaral sa atin ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos ngayon. Kaya naman, kapag tayo ay may kinatatakutan, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon natin, di ba? Gayunpaman, suriin mo ang iyong puso. Saan nanggagaling ang takot na yan? Hindi ba't hindi tayo 100% naniniwala na ang Diyos ay narito kasama natin? Ang Diyos na iyon, na mas malakas kaysa sa kaaway, na mas malakas kaysa sa COVID-19, ay kasama natin. Tama ba? Kaya kung naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin, dapat nating alisin ang takot na yon. Tama ba? Hindi tayo dapat matakot sa ating mga kaaway, hindi ba? Kaya sinasabi sa 2 Timoteo 1, talata 7, na ang takot ay hindi isang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinasabi sa 2 Timoteo 1, versikulo 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katamaran. Ang pusong puno ng takot ay hindi isang bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, kundi ng kapangyarihan, pagmamahal at disiplina. Gayon din, sinasabi sa Josue 1, versikulo 9, na dapat tayong maging matatag at matapang dahil ang Diyos ay kasama mo saan man tayo magpunta. Sinasabi nito, hindi ba't ako? Sinasabi nito, hindi ba't inutusan kita maging malakas at matapang? Huwag kang manginig o manghina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tama? Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na dahil ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo dapat matakot. Tama? Dapat tayong maging malakas at matapang. Yan ang may dahilan kung bakit dapat at bakit hindi natin kaya, di ba? Dahil ang Diyos ay kasama natin. Paliwanag ng pastor na nagtatag sa paanuman. Ang turong ito ay nagpapaalala sa akin ng maraming bagay tungkol sa pastor na nagtatag. Tama ba? At minsan, ipinaliwanag sa atin ng founding pastor na kung mayroong pananampalataya, ang pananampalataya ay kalakip ng takot. Tama ba? At kung may takot, ang takot na iyon ay nagpapahina sa pananampalataya. Maintindihan mo ba? Kaya ang pananampalataya at takot ay hindi maaring umiral ng magkasama. Hindi maaring magsama. Kung merong takot sa pananampalataya, mawawala rin ang takot. Mulit kung mayroong takot, sisirain ito ang pananampalataya. Kaya kung meron kang takot sa anumang dahilan, manalig tayo sa Diyos. Kaya ayan ang iyong takot. Marahil, hindi ito dahil sa pananampalataya kay Hesukristo. Amen? Hindi ko sinasabing hindi ako nag-aalala o nagdudulot ito ng takot. Gayunpaman, Mateo 6, versikulo 27. Sabi sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 27, sino ang makapagdaragdag ng kahit isang oras sa buhay sa pag-aalala? Hindi nito ibig sabihin wala tayong takot o kaba. Pero may magagawa ba ang pag-aalala o pagkatakot tungkol dito?
Sa pamamagitan ng pagkatakot dito, sino ang makapagdaragdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay? Sabi ng Biblia, wala itong silbi, di ba? Sa paggawa nito ng napakatagal, hindi ito mamumunga. Hindi ito maaaring mamunga ng anumang bunga, tama ba? Kaya walang silbi, wala itong ginagawang anumang pagbabago. Sa ganitong pananaw, sinasabi ko na huwag tayong matakot, di ba? Huwag tayong mag-alala. Ngunit manalig tayo sa Diyos na kasama natin at sa ating likuran. Sino ang makakasama natin? Sino ang mauuna sa atin? Sino ang mangunguna at magpoprotekta sa atin at gagabay sa atin hanggang sa espiritual na lupain ng Kanaan? Amen? Pasensya na. Bagay bilang tatlo. Pareho silang nanonood at nagtrabaho. Pareho silang nanonood at nagtrabaho. Nahahati sa dalawang malalaking grupo mga manggagawa. Tama ba? Dalawang malalaking grupo. Kaya habang nagtatrabaho at nagtatayo ang grupo A, ang grupo B naman ay nagbabantay at nagpoprotekta gamit ang mga armas. Tama ba? At kapag ang grupo B ay gumagana, ang grupo A ay nagpoprotekta at nagbabantay. Sinasabi sa Nehemias 4:16 to 18, at nangyari ito mula sa araw na iyon. Kalahati sa aking mga lingkod ay nagsagawa ng gawain, samantalang kalahati sa kanila ay may hawak ng mga sibat, mga kalasag, mga busog, at mga baluti sa dibyeb. Kaya makikita mo na ang mga manggagawang ito, hindi ang ibang mga tao, ang mga manggagawa, yung mga dumating upang itayo ang pader ng lungsod ay nahahati sa dalawang mas malaki at malalaking grupo. Kaya kapag ang isang grupo ay nagtatrabaho, ang kabilang grupo ay nagbabantay at nagpoprotekta, at ang kabaliktaran. Gayon din, bukod pa rito. Sa bersikulo 17, ang mga nagtatayo ng pader at ang mga nagdadala ng pasan ay nagtatrabaho gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay may hawak na sandata. At kung tungkol sa mga tagapagtayo, bawat digman, nakasukbit ang kanyang espada sa kanyang tagiliran habang siya'y gumagawa ng kanyang mga gawa, habang ang manunugtog ng trompeta ay nakatayo malapit sa akin. Kaya ang ibig sabihin nito, ang sinasabi nito ay hindi lamang sila nahahati. Ang mga manggagawa ay nahahati bilang isang pangkat ng manggagawa at isang pangkat ng nagbabantay. Kundi pati na rin ang mga miyembro ng pangkat na nagtatrabaho. Hawak nila ang isang sandata sa isang kamay at ang kagamitang ginagamit sa digmaan sa kabilong kamay. Kaya sa isang banda, gumagawa sila, nagpapagal sila, itinatayo nila ang digmaan, ngunit sa kabilang banda, ginagawa nila. Hawak nila ang sibat o kalasag na ito, hawak nila ang sandatang ito. Kaya ang sinasabi nito sa akin ay ang mga taong ito ay nanunood at nagtatrabaho sa game day. Ano yung oras? Sa makatuwid, itinuturo rin nito sa atin na dapat tayong magbantay at magtulungan dahil kapag ginawa natin iyon, ipaglalaban tayo ng Diyos. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Nehemias 4, versikulo 20, sinasabi nito, saan mang dako ninyo marinig ang tunog ng trompeta na may kaugnayan sa amin, doon ay ipaglalaban tayo ng ating Diyos. Ito ay 2 talata lamang ang lumipas. Mula nung sinabi ni Nehemias, hawakan mo ang sandata at gawin mo ang gawain gamit ang isang kamay. At sabi niya, kung gagawin natin yan, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kaya ganda naman ito. Ganda kung ang Diyos ang lumalaban para sa atin, hindi ba? Ayaw mo bang ipaglaban tayo ng ating Diyos? Kung lalaban siya para sa atin, naniniwala akong panalo lang ang mararanasan natin, hindi ba? Magkakaroon lamang ng tagumpay. At ang tagumpay na yan ay magiging atin dahil ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Ang tagumpay ng Diyos ay magiging atin. Kung gayon, paano tayo dapat magbantay? Anong ibig sabihin ng manood sa Biblia? Alam mo, di ba? Ang ibig sabihin nito ay manalangin, hindi ba? Ang ibig sabihin nito ay manalangin. Kung titingnan mo ang Epeso 6, versikulo 11 mo, sinasabi nito,
Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa lahat ng panalangin at pagsusumamo, at sa layuning ito ay mangagsumamo kayo sa Allah ng buong katiyagan at pagsusumamo na patungkol sa lahat ng mga banal. Manalangin at magdasal kay Allah. Tama ba? At sinasabi sa Mateo 26, versikulo 41 na nagbabantay at nananalangin. Ang panunood ay parang pananalangin, hindi ba? Ang pagdarasal ay parang pagiging aktibo, at ang pagdarasal ay parang pagbabantay, tama ba? Sa katuwid, kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, dapat nating gawin ang paggawa at pananalangin ng sabay, Kung walang panalangin, walang magagawa. Walang makakamit. Walang panalo na makakamit, hindi ba? Mga minamahal kong kapatid, maglingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gawin natin ang gawain ng Diyos at manalangin upang ipaglaban tayo ng Diyos at dalhin ang kanyang tagumpay sa atin. Amen. Ang apat, ang malaking bilang 4 ay nanatili sila sa Jerusalem hanggang sa katapusan ng mundo. Nanatili sila sa Jerusalem hanggang sa katapusan ng mundo ayon sa Nehemias Kabanata 4, talata 22 hanggang 23. Nung panahon yon, sinabi ko rin sa bayan, ang bawat lalaki kasama ang kanyang mga lingkod ay magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem upang sila'y maging bantay natin sa gabi at manggagawa sa araw. Sinasabi nito sa atin na nagkaroho isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Kung bibigyan kita ng halimbawa, nung nasa hukbo ako, ang aking squad ay kailangang pumwesto sa Pier 8, Busan, sa loob ng 15 minuto mula sa SMAT. Simula nang tumunog ang alarm yon. Pagkatapos, kailangan natin manatili doon. Kailangan nating panatilihin ang lugar na yon, protektahan ang lugar na ito, sakupin ang lugar na ito, hanggang sa makuha natin ang signal na tumutunog. Ibig sabihin, kapag nakarating kami doon, doon kami kumakain, doon kami natutulog, doon namin ginagawa ang lahat. Wala pa ring planong bumalik. Bakit? Dahil nagsasanay kami para sa digmaan. Ibig kong sabihin, ang mga sundalo ay nagsasanay para sa digmaan. Kaya kung sitwasyon ng digmaan, walang garantiya na makakabalik ka sa iyong kwartel. Kaya pupunta kami doon at kung ano man ang pinagsama-sama namin, yun ang mga materyales at supply na gagamitin namin at gagawin namin. Patuloy na protektahan at sakupin ang lugar na iyon. Dahil ang Pier 8 na pinurotektahan namin gamit ang palda ko. Isa ito sa mga estratehikong lugar kung saan sinusubukang sakupin ng mga kaaway kapag sinasalakay nila ang Timog Korea. Sa parehong paraan, si Nehemias at ang mga tao sa Israel ay nakadama ng pagkaapurahan. Walang oras para bumalik at piliting umuwi sa bahay na marahil ay matatagpuan sa labas ng Jerusalem. Walang oras, ewan ko, oras na para magpahinga, giba? Napakaapura ni Napakaapura nito. At tandaan na palaging sinasabi sa atin ng founding pastor na abala ang Diyos. Abala ang Diyos. Naniniwala akong ito ay para hikayatin tayong magkaroon ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Tama ba? Tulad ng paghihikayat ni Nehemias sa mga tao ng Israel. Tama ba? Mga minamahal kong kapatid, kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, kailangan natin ng pagkaapurahan. Hindi tayo maaaring maging tamad. Hindi tayo maaaring magtagal. Hindi natin ito maaaring ipagtaliban sa susunod na pagkakataon. Kapag ang gawain ng Diyos ay ibinigay sa atin, dapat nating isuko ang kaginhawahan ng mundong ito, ngunit gawin ito ng may pagmamadali. Kapag ginawa natin ito, tiyak na ipapadala ng Diyos ang kanyang tulong at isa sa katuparan ang kanyang kalooban at ang kanyang mapantubos na kasaysayan sa ating buhay. Amen? Tama? Kaya, konklusyon para sa araw na ito. Ang lahat ng mga gawa ay nasa katuparan ng Diyos. Ang lahat ng mga gawa ay nasa katuparan ng Diyos. Kung titingnan mo ang Nehemias 6, versikulo 16,
Nehemia 6, versikulo 16, sinasabi nito, "At nangyari nang mabalitaan iyon ng lahat naming mga kaaway at nang makita iyon ng lahat ng mga bansang nakapaligid sa amin, nawalan sila ng tiwala sa kanila, sapagkat kinilala nila na ang gawaing ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos." Malaki ang isinakripisyo ni Nehemias, hindi ba? Si Nehemias ay namumuhay bilang isang maharlikang katiwala ng kopa. Naglakbay siya hanggang sa Jerusalem. Isinakripisyo niya ang lahat ng komportableng buhay na to at lahat ng ito. Luho na mayroon siya. Malaki ang isinakripisyo niya, nagtrabaho ng husto at mahusay. Ibigay ang lahat ng mayroon siya para sa konstruksyong ito. At sa wakas, nagawa niya, nakamit niya ang malaking tagumpay na makumpleto ang mundo sa loob ng 52 araw na isang kangahangang tagumpay, hindi ba? Gayunpaman, ang kanyang huling pag-amin ay ang gawaing ito ay natapos na isakatuparan. Paumanin, ang gawaing ito ay naisakatuparan sa tulong ng Diyos. Tama ba? Ito ang gawain ng Diyos. Ito ang itinatag ng Diyos. Ang naisakatuparan ng Diyos, tama ba? Iyan ang ipinahayag ni Nehemia sa pamamagitan ng banal na kasulatang ito, Nehemias 6, talata 16. Hindi natin dapat kalimutan ito, di ba? Hindi natin dapat kalimutan to. Dapat nating laging tandaan na ang Diyos ang siyang tumupad sa kanyang kalooban at plano. May plano ang Diyos at natupad ang planong iyon. Ang Diyos ang nagplano nito, ang nagpasimula nito, at ang nagsagawa nito, at ang kumukumpleto nito. Dahil may plano ang Diyos, naisakatuparan nito. Para sa simbahan ng tipan ng Panginoon, at para sa lahat ng kongregasyon, at para sa lahat ng taong sumali sa pag-aaral na ito ng Biblia. At higit pa rito, para sa Malaysia at para sa COVID-19, naniniwala ako na may plano at kalooban ng Diyos, hindi ba? Sa likod ng lahat ng ito, at dito, naroon ang kalooban at plano ng Diyos. At ang kanyang kalooban at ang kanyang plano, matutupad kahit ano pa man niya. Amen. Kaya kahit mahina ka ngayon, parang buhin din ka. Kahit na sa tingin mo ay mukhang hindi ka masyadong maganda sa mga sandaling ito, wag na wag kang mag-alala dahil lilipas din yan. Nandyan ang plano ng Diyos para sa iyo, sa loob mo. Darating ang Diyos at tutuparin ang kanyang kalooban at plano sa iyo. Amen. Kahit na tila maliliit ang ating mga simbahan, huwag mag-alala. Lubos akong naniniwala na merong kalooban ng Diyos. Kung hindi, hindi niya itatag ang simbahang ito sa Malaysia. Kaya nandyan ang kalooban ng Diyos, nandyan ang plano ng Diyos, at ang plano ng Diyos na iyon at ang kalooban ng Diyos sa kanyang panahon ay tiyak na matutupad. At naniniwala ako na kalooban ng Diyos na gamitin ang simbahan ng tipan ng Panginoon upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Ang salita ng kaligtasan, ang salita ng kasaysayan, ng pagtubos, tama sa lahat ng sulok ng Malaysia. At naniniwala akong gagawin yon ng Diyos, di ba? Kahit ano pa man. At dahil din sa COVID-19, hindi natin maintindihan, hindi natin alam. Ngunit naniniwala ako na may kalooban at plano ang Diyos. At kahit ano pa man, ang plano ng Diyos ay matutupad. Amen. Ang dapat lang nating gawin ay maging mabuting katuwang niya tayo, di ba? Ibig kong sabihin, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagpapatuloy, at ang Diyos ang nakakamit, di ba? Kaya walang saysay. Wala naman tayong magagawa, di ba? Pero dapat tayong maging mabuting katuwang nga. Sa Biblia, sinasabing dapat tayong maging matuwid na instrumento. Matuwid na instrumento, tama ba? Na sumusuporta, na sumasabay sa kalooban ng Diyos, na sumusuporta sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos.
Maaring hindi tayo ang nakakamit ng mga bagay. Maaring hindi tayo ang nakakakumpleto ng mga bagay. Maaring hindi tayo ang nakakamit ng mga bagay. Ngunit dapat tayo maging katuwang ng Diyos. Dapat tayong maging manggagawa ng Diyos. Instrumentong matuwin. Upang tayo ay maging saksi ng tagumpay ng Diyos. At sa paggawa nito, pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya't dalangin ko naway, tayo ay maging mabubuting katuwang at matuwid na instrumento niya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, sa pamamagitan ng paggawa para sa Kanya, at sa pamamagitan ng panalangin sa Kanya, upang ikaw at ako ay maanyayahan sa Kanyang matagumpay na piging at tamasahin ang Kanyang pagpapala. Amen. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-asa, di ba? Magtiwala tayong muli sa Diyos, hindi ba? At huwag tayong matakot sa anumang bagay. Bagkus ay magtiwala tayo sa Kanya. Kasama natin siya. Sa ngayon, kasama natin siya. Bumisita siya sa mga bahay ninyo at ngayon ay kasama ninyo siya. Amen? Ama namin, ang Diyos ay sumasayo